Magandang araw mga bata. Ako si Ginoong Benjamin de Guzman, ang inyong guro sa Filipino 10. Ngayong araw, ang ating tatalakayin ay isang halimbawa ng nobela, pinamagatang Ang Kuba ng Notre Dame, halaw sa Ingles na The Hunchback of the Notre Dame, na isinulat ni Victor Hugo at isinalin naman sa wikang Pilipino ni Ginang Welita A. Enrico. Para sa pag-umpisa ng ating klase, naririto ang mga layuning inaasahang maisasagawa natin ngayong araw. Una, na ibibigay ang sariling reaksyon ukol sa damdaming nangibabaw sa akda. Pangalawa, na isasaayos ang mga salitang nagamit sa akda ayon sa kanilang antas. At pangatlo, na isasabuhay ang pagpapahalaga ng may akda sa dalawang magkaibang bagay, ang pag-ibig at ang pamilya. Para sa unang gawain, ang lahat ay inaasahan na maghanda ng sagutang papel. Tandaan mga bata, ang inyong mga module ay hindi maaaring gamitin bilang sagutang papel. Naririto ang panuto para sa unang gawain. Ibigay ang katangian ng kaparehang inyong pinapangarap. Isulat ang inyong mga sagot sa mga hugis na inyong nakikita. Maaari kayong maglagay ng mga katangiang panloob. Maaari din naman kayong maglagay ng inyong mga katangiang panlabas. Ngayon ay dumako tayo sa pangalawang gawain. Naririto ang panuto. Paghambingin ang dalawang larawang aking ipapakita, pumili ng isa at ipaliwanag ang naging basihan o batayan sa pagpili. Gawin lamang ang pagpapaliwanag sa pamamagitan ng isa hanggang dalawang pangungusap at isulat ang inyong sagot sa inyong mga sagutang papel. Naririto ang mga larawan. Para sa unang larawan, susundan naman ng pangalawang larawan. Ngayon ay dumako tayo sa mga tanong na may kaugnayan pa rin sa mga larawang ito. Sagutin ang mga tanong na ito sa pamamagitan lamang ng isa hanggang dalawang pangungusap. Isulat ang inyong mga sagot sa inyong mga sagutang papel. Para sa unang tanong, bakit maraming nilalang ang naghahangad ng magandang mukha? Para sa pangalawang katanungan, batayan ba ang panlabas na anyo sa pagiging mabuting tao? Paano naman sa paghahanap ng tunay na pag-ibig? Ipaliwanag ang inyong mga sagot. Tulad ng aking nabanggit, ang ating tatalakayin ay nobela. Ngayon, sa pagkakataong ito, magkakaroon tayo ng isang maikling talakayan sa nobela at kung ano pa ba ang dapat nating malaman dito. Ano ba ang nobela? Ang nobela ay tinuturing na makulay, mayaman at makabuluhang anyo ng panitikang tuluyan. Binubuo ito ng mga yugto na nagsasalaysay ng mga kawing-kawing na pangyayari ng buhay ng mga tao na bukod sa nagbibigay aliw ay nagpapakilos at pumupukaw sa damdamin at kamalayan ng mga mambabasa. Kawing-kawing ibig sabihin ay magkakaugnay. Isang bagay na dapat tandaan sa nobela, ito ay binubuo ng mga kabanata. Sa ganitong paraan, ito ay naiiba sa maikling kwento sapagkat sa maikling kwento, iisang pangyayari lamang ang mayroon. Nakatitiyak ako na maraming nobela na ang inyong nabasa. Maaari rin namang napanood sapagkat ang mga programang ating inaabangan ay maaaring ituring na nobela. Bakit? Sapagkat sila ay tinatawag na telenovela o mga nobelang napapanood sa telebisyon. Ngayon naman ay dumako tayo sa mga elemento ng nobela. Para sa unang elemento, ang tagpuan. Ito ay tumutukoy sa lugar at panahon na pinangyarihan ng kwento. Laging tatandaan mga bata, ang tagpuan ay hindi lamang tumutukoy sa lugar, pagkos ito rin ay tumutukoy sa panahon.
at sumasagot sa tanong na kailan nangyari ang kwento. Pangalawa, tauhan o ang tinatawag nating mga karakter na nagpapagalaw at nagbibigay buhay sa nobela. Pangatlo ay tinatawag nating banghay. Ito naman ay tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa akda. Susundan ng pananaw o ang panauhang ginamit ng may akda. Maaari itong una kapag kasali ang may akda, pangalawa, ang may akda ang nakikipag-usap, at pangatlo, batay sa nakikita o obserbasyon ng may akda. Sunod naman na elemento ay tinatawag na tema o ang paksang-diwang binibigyang diin sa nobela. Maaring ang akda ay tungkol sa pag-ibig, maaring tungkol sa pamilya, sa kalusugan, sa katarungan, o sa iba pang bagay. Susundan ng damdamin o ang emosyon na nagbibigay kulay sa mga pangyayari. Ang pamamaraan naman ay tumutukoy sa estilo ng manunulat o ng autor nito. Ang pananalita ay ang dialogong ginagamit, o sa Ingles ay script. Susundan ng simbolismo na nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa tao, bagay, at pangyayari. Ngayon ay dumako na tayo sa akda. Maaari ninyong mapanood ang akda sa pamamagitan na link na inyong nakikita. Para naman sa mga batang walang internet o walang kakayahan na magkaroon ng koneksyon, maaari ninyong basahin ang akda sa inyong mga aklat na sa pahina 70 hanggang 72. Matapos basahin ang akda ay magtungo tayo sa paglinang ng talasalitaan upang mas mapagyaman natin ang ating kaalaman tungkol sa wikang Pilipino. Naririto ang panuto. Ayusin ang mga salita ayon sa antas o tindi ng kahulugan. Naririto ang ilang grupo ng mga salita. Para sa unang grupo ng mga salita, meron tayong kagunggungan, kahangalan, kabaliwan, at kalokohan. Alin ang dapat na mauna at susunod dito? Sunod na grupo ng mga salita, meron tayong galit, muhi, puot, at ngit-ngit. Sunod, kinupkop, inalagaan, tinangkilik, at kinalinga. Para sa huling grupo ng mga salita, meron tayong hapis, lungkot, bighati, at lumbay. Isulat ang inyong mga sagot sa inyong mga sagutang papel. Ngayon naman ay mas mauunawaan natin ang akda sa pamamagitan ng mga tanong. Ang mga tanong na ito ay humihingi ng matalinong pagpapaliwanag. Ipaliwanag ang inyong mga kaisipan sa loob lamang o sa pamamagitan lamang ng 1 hanggang 3 pangungusap. Isulat ang inyong mga sagot sa inyong mga sagutang papel. Para sa unang tanong, ilarawan ang natatanging katangian na taglay ni Quasimodo. Ano ang suliranin na bumabagabag sa kanya? Para sa ikalawang tanong, bakit ninais ni Gringgoet na makisali sa pangkat ng mga pulubi at magnanakaw? Ano ang kanyang dahilan? Sunod na tanong, paano natagpuan ang kalansay ni Quasimodo sa loob ng libingan nila Esmeralda? Muli, isulat ang inyong mga sagot sa inyong mga sagutang papel. May mahalagang papel ba ang katedral sa kwento na nakapaloob sa nobela? Pangatwiranan ang sagot.
Sunod na katanungan, sa iyong palagay, ano ang nais ipabatid ng may akda sa kanyang isinulat na nobela na may kaugnayan sa bansang pinagmulan nito? Ang bansang pinagmulan ng akda ay Pransya. Ito ay matatagpuan ninyo sa akda na inyong binasa o napanood. Ngayon naman ay dumako tayo sa isa sa pinakamagandang gawain, ang refleksyon. Dito, kailangan nating iugnay ang ating sarili sa pangunahing tauhan sa akda. Naririto ang tanong. Sagutin ang tanong na ito sa pamamagitan ng 2 hanggang 4 na pangungusap. Ipaliwanag ng may katalanuhan ang inyong sagot. Kung ikaw ang nasa kalagayan ng pangunahing tauhan sa akda, magagawa mo rin bang talikuran ang inyong pamilya para sa taong iyong minamahal? Ipaliwanag ang sagot. Dito, katulad ni Quasimodo, nangailangan siyang pumili sa 2, sa pag-ibig o pamilya. Paano naman kaya kung ikaw na ang nasa sitwasyon niya? Ngayon ay dumako tayo sa pangwakas na gawain. Naririto ang panuto at ito ay sasagutin nyo din sa inyong mga sagutang papel na kukunin sa inyo sa araw ng Biyernes. Paano ipinakita ng may akda ang kanyang pagpapahalaga sa pamilya? Paano naman sa pag-ibig? Magbigay ng patunay. Maaring ang inyong maging patunay ay base sa inyong mga napanood, sa inyong narinig, maaari din namang base sa inyong mga sariling karanasan at inyong nalalaman. Kung maaari, gamitin ang format na inyong nakikita. Ang tanong na ito ay nangangailangang sagutin sa pamamagitan ng 1 hanggang 3 pangungusap sa bawat bahagi. Isang bahagi sa pamilya at isang bahagi sa pag-ibig. Ang inyong mga output ay mamarkahan sa pamamagitan ng mga sumusunod na pamantayan. Meron tayong una, 3 puntos para sa kaisipan, 3 puntos para sa pagpapaliwanag, 2 puntos sa organisasyon, 2 puntos sa mechanics, na may kabuuang 10 puntos. Ang mga output ay kukunin sa inyo o kailangan nyong ipasa sa araw ng Biyernes. Hanggang dito na lamang para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikiisa at manatili tayong ligtas.